dito sa Pedro Hill Residences. Ayan. Kasi mga nakaraang taon, di ba, ilang beses na nang-post si Yorme regarding sa mga residences na to na natenga or hindi pa nila inaugurate. Although parang nasa 99% pa lang ba to or 90%, hindi natin alam kung bakit hindi pa siya napuproceed o bakit hindi pa rin siya natatapos at para ma-turn over na. Sabi nga rito ni Yormisco, matagal nang tapos ang isa sa mga naiwang nating in-city vertical housing project sa Manila, ang Pedro Hill Residences. Ayan. Kasagsagan na pa po ng pandemya natin ito, inumpisahan taong 2025 na po, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nabubuksan. Kailan po kaya ito ipamamahagi? That's the big question mark. Yun yung question lang naman dyan ni Yormisco. Hanggang ngayon, naghihintay ang bawat pamilyang Manileños na walang sariling tahanan patungo sa proyektong ito. Yan ang tanong na hindi lang ni Yormisco, kundi syempre ng mga Manileños. Kasi itong Pedro Hill Residences, isa po ito sa mga dahilan, o isa to sa mga napuntahan na naiwang utang na parating pinipilit nilang utang. Utang ng 17.8 billion pesos. So isa po to sa mga proyektong ipinagawa. O isa to sa mga proyektong naiwan ni Yorme Isko. So parte po ito ng 17.8 billion na utang. So ibig sabihin, yung pinagawa dito inutang, 'di ba? Umutang para magkaroon ng magandang maayos, matiwasay na kabahayan ang isa sa mga Manileños. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito napamamahagi? Yun. So according dito kay Yormisco, it's been a long time na. Tapos, diba? Tapos, matagal na pong tapos. Ibig sabihin, bakit hindi pa siya pinibigay? Anong reason? Actually, dapat yun lang naman yung dapat sagutin ni Ate Hani Lacuna sa questions na yun. Bakit hindi nyo pa pinamamahagi? Bakit hindi pa kayo nagpaparapol? Bakit hindi pa kayo nagpaparoleta? Diba? Katulad nung ginawa ni Yorme sa mga condominium 1 and 2, diba? Na almost 2 hours sila ikot-ikot ng tambyolo na yan para i-pick kung sino yung mga beneficiaries. Bakit hindi pa magawa ni Ate Hani Lacuna? Ano po ba yung hinihintay ni Mayora bago niya ito umpisahan? Diba? May kulang pa ba? Kulang pa ba to sa switches, sa mga features, mga kulang pa ba to sa pintura, kulang pa ba to kung etc. etc. Ano pa po bang kulang dito sa residences na to? Bakit hindi nyo pa po pinamamahagi? Diba? Yun lang naman tanong. Kasi wala naman ibang makakasagot dyan, kundi si Mayora Hani Lacuna pa rin naman ang makakasagot. Instead na sagot or sagutin ito, iba ang kanyang sinabi. At nag-post siya na parang nagigil na naman siya dahil nawindang na naman siya at nabuhay na naman ang kanyang mga dugo sa mga post ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. So, ito, inaugurasyon. Yan. So, one day ago din. So, siguro, pagkatingin niya o nakita niya yung post nito ni Isko Moreno Dumagoso, binanata na rin niya ng post niya. So, napakahaba ng kanyang mensahe. Basahin natin. Basa tayo, guys. Basa! Ayan. Basahin natin yung post ni ate kung anong sagot niya doon sa tanong ni Yorme Isko. Bakit hindi pa napapamahagi itong Pedro Hill Residences? Ito ang kanyang sagot. So, makikita nyo rito. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin na fake. Ano ang fake dito? Ayan. So, andyan yung San Sebastian, San Lazaro, at saka ito nga yung Pedro Hill na to na pinost ni Yorme. So, fake daw. Yan po mismo ay galing sa post yan mismo ni Dr. Hani Lacuna. Siya mismo nag-post niyan. FB page niya yan.
Yan. So, ibig sabihin, alam niya ang dahilan bakit, ano yung fake na sinasabi niya rito. Basahin natin yung kanyang ano rito. Fake ba na hindi pa tapos? Paki-elaborate. So, wala raw tayong ginagawa para bigyan ng permanenteng bahay ang mga Manileños. Sabi dito. Diba? So, doon naman sa post ni Yormis ko, wala naman siyang sinabi, diba? Ang tanong niya doon, bakit hindi pa napapamahagi? Pero dito, iba ang kanyang iba ang kanyang rebat or iba ang kanyang depensa. Marami daw nagsasabi na wala daw siyang binibigay na permanenteng pabahay sa mga Manileños. Unang-una, ano po ba ang naging proyekto ninyo para magkaroon ng permanenteng bahay ang mga Manileños? O ano po ba ang naibigay ninyo? So, basahin natin yan, isa-isahin natin yan. Sabi niya kasi dito, fake news daw. Fake news. Iyan ang sagot ko sa mga paratang ng nakaraang mayor na si Isko Moreno Dumagoso. Talagang pinangalanan na talaga niya. So, but anyhow, mas maganda, at least straight to the point ang atin ninyo. Sumagot na ngayon. O, diba? Fake news daw ang mga paratang. Actually, may paratang ba si Yormis ko dun sa kanyang post regarding dun sa ano na yun? Ang tanong lang naman dun is matagal nang tapos, bakit hindi pa pinababahagi? Yun lang dapat ang sagutin. Diba? Para sa kaalamanan ng lahat, tuloy-tuloy po ang ating programa sa pagbibigay ng abot kayang lupa sa mga Manileños. O diba? Iba ang sagot niya. Kailan ba nagpamahagi ng lupa si Ate Hani Lacuna? Lately lang, diba? Lately lang kung saan naghayag na ng kandidatura o naghayag ng tatakbong muli si Yormis Moreno. Kung yun ang natatandaan ko. Simula na naghayag si Yormis Moreno Dumagoso na siya muling tatakbo at siya kakalabanin ni Isko, kaliwat kanina ang kanyang mga mga programang isinasagawa. Which is dapat pwede naman niyang gawin from the first day pa lang ng kanyang pamumuno. Diba? Yun. So pinagmamalaki niya rito, tuloy-tuloy po ang ating programa sa pagbibigay ng abot kayang lupa sa mga Manileños. Lupa na maaari nilang tayuan ng bahay at tuluyang ariin bilang sa kanila. Ayan. So, ibig sabihin, si Ate Hani Lacuna nagbigay ng lupa. Kasi kung nagtatandaan ko guys, sa mga distribution ng lote, akala ko talagang bigay yon, 'di ba? Pinamana na doon sa mga nakatira or sa mga Manileños. Pero dito parang dito abot kayang lupa. So ibig sabihin, abot kaya, ibig sabihin may bayad. Binabayaran o binenta doon sa mga Manileños. Pero abot kaya lang. So, yun ang pagkakaintindi ko. Ibig sabihin, nagbenta si ate, hindi siya namahagi ng lupa. Nagbenta siya ng lupa sa mga Manileños. Lupa na maaari nilang tayuan ng bahay at tuluyang ariin bilang sa kanila. Yan, sabi niya, okay, maganda yon, diba? Kapag may lote ka, tayuan mo. Pero, sino-sino ba yung binigyan mo ng lote? O sino-sino ba yung binentahan mo ng lupa? Sila ba ay may kakayahan magpatayo ng sarili nilang bahay? Meron ba silang enough finance? Or meron ba silang enough na perang pagpapatayo ng bahay? Meron. Pwede. Diba? Pero, kaya ba nila magpatayo ng katulad ng tinitirhan, ng katulad ng mga nagkaroon na ng maayos sa tirahan sa pamamagitan ng Condominium 1, Condominium 2 at saka ng Binondominium at saka ng Baseco. Yun lang. Yung ba ay kaya nilang ipatayo sa mga lupang abot kayang ibinigay. Diba? Totoo pong pinagmamalaki ng dating administrasyon ang kanilang mga proyektong pabahay. Pero ang tanong, sino ba ang tunay na nakinabang? Yan ang sabi niya. Sabi ni ate. Isang tanong, ang daming sagot, ang daming tanong. Balik din ang tanong, di ba? Habang buhay na inupahan lang po ang mga ito ng mga Manileños. Habang buhay daw na inuupahan lang po ang mga ito ng mga Manileños. Buwan-buwan ay obligasyon silang magbayad ng 2,000 pesos
hanggang 3,000 pesos para sa isang bahay na hindi naman magiging sa kanila. Okay. Kaya alam naman po natin, yung mga proyektong pabahay ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, may bayad. Hindi siya libre. At the same time, ang mga proyekto na yon hindi po pagmamay-ari ng mga beneficiaries, 'di ba? Parang bataw nito, may other terms na, pero yung mga pabahay na yon ay pag-aari ng gobyerno or ng local government ng Manila. So para maprotektahan yung proyekto na yan at yung pinagawang magandang pabahay na yan, naisip ni Yorme Isko Moreno Dumagoso na magbayad sila ng 2,000 pesos or 3,000, siguro depende kung saan sila located, 'di ba? Na residences or ng condominiums na yan. Ano yung purpose? Bakit may bayad siya? To protect the property of the local government o na ano. Kasi mostly po, ang mga pabahay ng mga gobyerno, kapag yan po ay ibinigay na sa mga beneficiaries, ang nangyayari po, hindi na po nila naiingatan, hindi na po nila naaalagaan. At sa kabilang yun, is nakukuha pa nilang ibenta. Which is isa po yan sa mga bawal gawin ng mga beneficiaries, na ibenta yung kanilang lupang, yung mga bahay na binigay ng gobyerno para sa kanila. Pero ang nangyayari po yon. So ito po, yung 2,000 na to, na 2,000 na to, at saka ng 3,000 to, for security purposes, para mapangalagaan yung proyekto ng gobyerno. 'Di ba? Tapos ngayon, kung ayaw mo na doon, 'di ba? Nagsawa ka lang tumira sa condominium at gusto mo na lang bumalik kung saan ka man nagmula. For example, sa mga probinsya nyo, 'di ba? Pwede nyong iwanan. So sa lahat ng binayad nila na 2,000 per month, kung 20 years man sila doon nag-stay, sa 20 years na yon, magkano na total lahat ng kanilang nabayad sa tinitirahan nila? Kung sa 10 years is for 240, kung 20 years, 480,000. Meron bang nangungupahan kapag ikaw umalis sa pinaupahan mo o inupahan mo, makukuha mo ba lahat? O makukuha mo pa ba yung mga binayad mo doon sa bahay na yon? Hindi, di ba? Kasi nga nakirenta ka lang. Pero dito, sa mga pabahay ni Yorme, katulad ng sinasabi ni Ate Hani Lacuna, na parang nagre-renta lang yung mga nakatira doon. Pero afterwards, 'di ba? Lahat ng binayad nila doon sa mga pabahay na yung lahat ng binayad nila habang sila nag-stay doon is bababalik sa kanila. 'Di ba? Nababalik. Meron bang ibang proyekto na ganyan dito sa bansang Pilipinas? 'Di ba? 'Di ba ngayon ang national government, ang sabi ni PBBM, kaya niya magpatapos ng 6 million houses para bago siya bumaba sa pwesto. At yun din po ay may bayad. Diba? May bayad din po yun. Yun nga po, nasa 4,000 pa nga ata. Yung parang gaan na gaan pa, murang-mura pa nga daw sa kanila. Pero ito 2,000 pesos, titira ka, diba? Sa isang condominium. Kung ikaw bibili ka ng isang condominium na million pesos ang halaga, so hindi mo naman kaya bumili ng condominium, mangungupahan ka sa mga condominiums. Magkano ang sa 47 or 44 square meter na condominium, magkano po ang upa? Hindi po yan bababa sa 10,000. Baka nasa 15,000 pa yan. 'Di ba? Sa ganong kalaki, may 2 bedroom pa. Tapos may mga amenities pa. 'Di ba? So hindi po kayo makakahanap ng 2,000 upa. 'Di ba? Sa isang condominium. Bakit bigat sila sa pagbabayad ng 2,000 o 3,000 diyan sa magandang proyekto na 'yan. Samantalang galing din naman sila sa sorry for the words, 'di ba? Squatter. Nangupahan ka sa squatter, 'di ba? Kahit nangupahan ka sa squatter area, may bayad pa rin. Magkano 'yon? Baka nga may 1,500 pa, 2,000, 3,000, depende sa laki pa nung uupahan mo, 'di ba?
Tapos yun, ang titira mo lang doon, barong-barong lang. Pero ito, maayos na tirahan, mayroon pang elevator, di ba? Rereklamo ka pa ba? Di ba? So ano ba ang hinihimutok dito ni Ate Hani Lacuna? Dahil hindi magiging mapapangalan, di ba? Mapapangalan dito sa mga ano na to. Kung ayaw na nila doon, pwede naman silang umalis, di ba? Ibibigay. Kung ano man yung nabayaran nila lahat. Okay. Tuloy natin to. Sa ilalim ng ating pamamahala, inuna natin ang programang tapat at totoo. Saan ang tapat? Saan ang totoo, ate? At siguradong mapapakinabangan ang lahat. Hindi lamang pansamantala, kundi pang matagalang solusyon ang binigay natin sa ating mga Manileños dahil naniwala po tayo sa bahay ay hindi dapat upahan, kundi dapat ariin. Diba? So, iba kasi yung upa kasi kapag sinabi yung inupahan mo, hindi mo na makukuha yun, diba? That's a big, other words. Doon sa ginawa kasi, protection yun eh. Parang binigyan ka ng maayos na tirahan. Na instead na mag-squat ka dyan, dito ka na lang tumira. Ngayon, para mapanatili mong maayos yung titirahan mo at mapanatili natin maganda itong condominium nyo, magbabayad kayo sa halagang ganitong amount. Ngayon kung ayaw nyo na at medyo mangat-angat na kayo sa buhay dahil nga medyo mas naging payapa yung pamumuhay nyo dahil nga naging maganda o maaliwalas yung ambience ng tirahan ninyo, di ba? Nang umundad kayo. Naging successful kayo. Di ba? Kaya nga may parking yun eh. Sabi nga nila, hindi daw may hirap ang nakatira doon. Di ba? Kasi puro may parking, tas puro sasakyan, motor. Yun naman yung purpose doon, di ba? Kaya ka nga tumira doon kasi para may angat yung pamumuhay mo. So may tendency na pwede kang umangat, di ba? Makabili ka na ng sasakyan mo, ng motor mo, at least meron kang sariling parking, di ba? Yun. Ngayon, kung nagsawa na kayo doon, di let go nyo tong condominium, tapos ibabalik yung pera ninyo, kung ano yung binayad ninyo. Kapag nangupahan kayo, hindi po yan ibabalik. Ganon. Kundi ariin. O, diba? Si ate talaga. Yan, sabi niya dito. So, I don't know kung ano yung sinasabi ni ate na fake. Wala siyang elaboration na fake. Fake ba dahil hindi pa tapos yung proyekto? Fake dahil hindi pa siya ipapamahagi? Ano ba talaga ate yung sinasabi mo ritong fake? Kasi kahit ako hindi ko rin maintindihan. Kasi ang sabi lang naman niya dito, fake news daw. Na paratang ng dating mayor, ni mayor parang sa kalaman ng tuloy-tuloy pa rin. Iyon ang sagot ko sa paratang ng nakaraang mayor ng Isko Moreno. So ano nga doon, wala naman siyang pinaratang sa'yo ate, di ba? Ang tanong lang naman niya doon sa kanyang post, di ba? Bakit hindi pa napapamahagi? Yun. So, nagkaroon siya rito ng comparison versus the proyekto ni Isko at versus do sa mga proyekto niya. Titignan natin. Socialized Housing Program. Sabi dito ni Isko, ang murang pabahay ng dating administrasyon ay may buwanang bayad na 2,000 hanggang 3,000. Assignee ang tawag sa mga nakatira dito. Assignee. So, ibig sabihin, inassign lang. Katulad ng sabi ko, di ba? Yung mga napili nilang pwedeng tumira doon is pinatira lang. Ganon. Dahil hindi nakapangalan sa kanila ang titulo habang buhay na upa ang mga nakatira dito. Yun. So, doon naman, mali naman yung doon ni ate, yung assessment niya doon. Kasi wala, habang buhay ka magbabayad doon. Yes. Pero, kung sakali nga na gusto mo na magkaroon ng sariling bahay, enough na yung mga binayad mo dito sa condominium or sa condominium ni Yorme Isko Moreno. Di umalis ka, magpagawa ka ng sarili mong bahay, kunin mo yung mga binayad mo. Diba?
may ibabalik po sa mga Manileños or sa mga umuupa or natawag mo dyan assignee ba, may ibabalik din po yan sa mga nakatira dyan. Dahil yun po, yung polisiya na yan. Kaya siguro si ate hirap na hirap maningil. Kasi yung sabi niya ang mga proyektong iniwan ni Isko is no return of investment. So, ibig sabihin hindi kumikita or walang investment or walang earnings or walang profit na pumapasok. At the same time daw, yung mga pabahay na yan daw is hirap silang maningil. Dahil nga daw, well not explained daw o hindi daw alam ng mga nakatira doon kung ano ba yung binabayaran nila. Hello, 'di ba? Ikaw as vice alcalde before ni Yorme Isko Moreno Dumago, siguro naman well explained na sa'yo ni Isko Moreno kung ano yung polisiya ng mga pabahay na yan. In-explain naman po. Bakit hindi mo kayang i-explain ngayon doon sa mga nakatira? Diba? Tama? Dapat ikaw mismo ang mag-explain. Kaya siguro hirap na hirap ka rin maningil kasi ikaw mismo hindi mo alam yung polisiya. Kaya hindi mo rin ma-explain dito sa mga nakatira. Kaya yan tuloy, hindi tuloy nababayaran o hindi tuloy sila nagbabayad. Diba? So sayang yung programa. Sayang yung mga pabahay na yan. Ito naman ang sa kanya. Land for the Landless Program. Kasi yung pagkakaalam ko dito parang distribution of land na parang in-award na yung mga lupa na to. Pero ngayon ko lang napagtanto may bayad din pala. Parang nagbenta si ate ng lupa. Ang mga nabibilang lupa ng pamahalaang lungsod ay ipinamahagi sa mga Manileños, pinamahagi. Ang pagkakataon, pinamahagi, pinamigay. So, ibig sabihin, libre, walang bayad. Diba? Pero dito, ipinamahagi sa mga Manileños sa mababang halaga. Mababang halaga. Yun nga, may bayad. Nagbabayad or nagbenta ng lupa si Ate Hani Lacuna dito sa mga Manileños ng lupa upang bigyan ng permanenteng tahanan ang bawat isa. Sana nagbigay ka na rin, 'di ba, ng pantustos, 'di ba, ng pagpapatayo ng bahay nila, hindi lang basta lupa. Kung ikaw, ba, wala kang kakaya magpatayo ng bahay lupa, ano gagawin mo sa lupa, 'di ba? Ito, one-stop shop na, 'di ba? May nakatayo sa lupa, ang daming nakatira. 'Di ba? Hanggang 20 na taon pwedeng hulugan, o 'di ba? 20 years mong babayaran ang lupa. Pwedeng hulugan ng mga lupang ito. So ito yung kinumpara ni Ate Hani Lacuna versus the socialized housing program ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. So yung lupa, pwedeng bayaran ng 20 years. Kailan sila magpapatayo ng bahay? Diba? Kung di mo lalagyan ng bahay yung lupa, paano pag wala silang pambaya o wala silang pampagawa ng bahay? So useless lang din yung lupang binili nila sa lungsod ng Maynila. So ang pagkakaalam ko kasi akala ko namahagi ng migay, namudmud ng lupa si ate. Yung pala, nagpabayad din pala, nagbenta siya ng lupa. Hindi siya namigay. Nagbenta ng lupa si Ate Hani Lacuna sa mga Manileños. Sa abot kayo at pwedeng bayaran ng 20 years. Ba? 20 years. Pinagmalaki ni ate. Socialized Housing Program. 1,386 assignees ang nagrerenta sa mga units. O, renta na naman. Kala ko ba assignee? Ang tawag, bakit renta? 2,000 to 300, 2,000 to 3,000. Ayan, pesos ang kailangan bayaran kada buwan ng mga nakatira rito. So, nasa 6.8 billion daw ang inutang ng dating administrasyon para dito. Diba? Sabi ko nga sa'yo, ate, sayang yung effort ng dati ninyong administrasyon na kasama ka sa mga nakakaalam
o sa mga nag-approve ng utang na yan. Diba? So, 6 point, napakalaki naman yun. Tapos, ayaw mo pang ipamahagi. Ayaw mo pang i-distribute sa mga assignee. Yan, assignee na. Sa Land of the Landless Program, 700 pamilya ang nabigyan ng sariling lupa ayon sa MOSO. Sariling lupa, binigyan. Nabigyan. Pero, benta. Benentahan. Hindi mo binigay, ate. Benentahan mo ng lupa. 700 na pamilya ang benentahan mo ng lupa. Okay? Kada isang lupa ay pwede magbigay ng tahanan ng 5 pamilya. So, gaano ba kalaki yung lupa na ipinamahagi o pinabenta ninyo sa mga pamilya? Diba, ito ba ay 100 square meter at kaya magpatayo ng 50 square meter para kayang 5 pamilya daw ang pwedeng makatira. Magpapatayo sila ng 5 palapag. Diba? So, paano kapag wala silang kakayahan? Diba? Kakayahan na magpatayo ng sarili nilang bahay. Anong gagawin nila sa lupang ibinenta mo sa kanila? Undefined. Ang kailangan bayaran kada buwan ang kailangan bayaran kada buwan ng mga nakatira rito. Wala ka naman sinabi amount kung magkano. Anyhow. Dito naman, ang sabi niya rito, kung nagko-comment kayo, wala akong nababasang comment guys ha. hindi gumagana yung aking comment. Diba? Ang dami niya ng message. Sabi ko nga, wait lang, ni-refresh ko lang guys ha. Basahin natin bago tayo tumuloy. Ma'am Janet, mega shoutout si Sky. Ayan, sabi ni Janet, ayan, Ma'am Mineral, hello. A very crazy mayor is Honey Lacuna. Kaya kayo ang mga mag-approve niya ng waiver ka pa tapos ngayon may reklamo ka. Hangal na mayor ka. Totoo yan, Ma'am Mineral, di ba? Isa siya sa mga approval kasi nga siya ang presiding officer before na kung saan siya ang reyna ng konseho, di ba? So lahat ng ina-approve budget, ina-approve ng mga ano man yung mga nangyayari sa lungsod, isa siya sa mga nag-a-approve. Actually, siya ang nag-a-approve. Proposal ng mayor, diniskas sa konseho, inaprobahan ni Vice Alcalde, ni Mayora, ni Honey Lacuna ngayon. Lahat na kanyang inaprobahan ay kanyang kinakalaban ngayon. Approve niya yun siya nag-approve, pero ngayon binabatikos niya yung mga approval niya. Kung alam mo na mali or hindi maganda yung proyekto, bakit ka nag-approve? Diba? Wag ganun. Sinasabi na walang ROI ang project ni Yorme, tapos criticize ka sa pabahay ni Yorme na meron 2K to 3, ibalik din sa kanila kung lilisanin nila ang condo, which is true. Kaya siguro hirap na hirap din siyang mag-explain or i-explain sa mga tao diyan sa mga Manileño is because siya mismo kasi hirap na hirap din siyang intindihin yung programa. Diba? Yung programa ng mga pabahay na yan. So kawawa naman yung mga Manileño. Ang klase ng mayor na meron kayo na hirap mag-explain sa inyo. Diba? So, last post niya. Ay ka naman, di ba? Yung mga post niya, merong yung kanyang rebat. May may balik sa kanya. After 50 years, socialized housing program, wala pa rin permanenteng tahanan ang mga Manileños. O, di ba? Masyadong, ang kanyang mindset, nasa 50 years na siya. Di ba? Matapos ang 50th na taon, hindi mo pwedeng tirahan ang mga gusali, kaya tiyak na madudulot na naman ito ng panibagong problema sa pabahay. Kasi nga, hindi naman po lahat ng structured na hanggang 50 years lang ang tinatagal. So, meron dyan iba na nire-rectify lang or inaayos lang. Diba? Kung ang pundasyon or yung mga housing na yan or mga high-rise na yan, maganda, talagang hindi lang pang 50 years. Ito sa amin, hanggang 3rd floor lang to sa amin, pero kayang tumayo ito ng 50 years, ng 100 years. It's because dun sa foundation na ginawa. So, hindi lang po
lang 50 years. Kasi ganun parang nasa code ata yan ng construction code eh. Na kapag 50 years na is gigibain na siya. Diba? Yun. Pero ina-attest naman yan. So kung kaya naman siya i-rectify, diba? Nire-rectify lang. Hindi naman yan lahat binubuwag. Diba? So, malayo sa katotohanan, ate. Land for the landless. Kaya nga, di ba, ay yung mga pabahay, o yung mga high-rise, or yung mga mid-rise, yung mga high-rise or vertical housing ni Yormisco, is wala siyang underground. Wala siyang ground areas. Wala siyang basement. Lahat ground floor lang. Wala siyang basement. Wala siyang lower ground. It's because nga, sabi niya, kung natatandaan ka nun, mas mahirap kasi mag-maintain kapag meron kang basement. Kasi andun lahat ng, kikita mo lahat ng mga leakage. So, mahirap mag-maintain nun. At kapit sa ibabaw. Pero, makikita nyo sa mga construction, doon sa mga live videos ni Yorme, kung gaano kalalim yung foundation. So, may posibilidad na mas tatagal na hindi lang 50 years yung mga buildings na yun. Diba? Yun. Unless kung substandard talaga yung pagpapatayo ng mga buildings na isang lindol lang, ng isang malakas na lindol lang is mabubuwag na. So, hindi naman siguro ganun yung mga pabahay. At alam naman natin si Yorme, hindi po siya gumagawa ng just lang or basta-basta. Diba? Lahat yon nasa tama at nasa planning talaga. Yun sa kanya. Sa kay Isko, kapag socialized housing program ni Yorme after 50 years, problema na naman daw ng pabahay kasi hindi naman papag-ari. Same lang din naman yan, di ba? Kung ikaw nagpatayo ka din ng gano'n, tapos gano'n din yung situation, di ba? Same lang. Land for the Landless program. Panatag at masaya ang Manileños dahil yaman na nila ang murang lupang binigay sa kanila ng pamalang. Hindi nga ninyo binigay. Pinabayaran nyo. Walang demolusyon, walang eviction at buwan ng renta na kailangang isipin. So, walang buwanan. Pero meron silang buwan-buwan na babayaran. Kasi sabi mo nga dyan, sa una mong sinabi ate, diba, up to 20 years nila pwedeng bayaran yung lupang ibinigay mo. Ay, hindi pala, ibinenta mo sa kanila. Kailang isipin, may papamana pa nila sa kanilang mga anak at apo at kanilang pinaghihirapan. What if kung hindi po nila nabayaran yung lupa na yan na in 20 years? Paano what if kung 5 years lang pa lang nilang nababayaran tapos hindi na nila nabayaran sa iyo, ate Hanila una? Ano na mangyayari sa kanila? Mapo-forfeit ba? Babawiin mo ba? Diba? Ganon yun guys, diba? For example, bumili ka ng motor. Diba? 5 years to pay. 5 years to pay. 5 years to pay. Ngayon, 2 years, 3 years mo na siya nababayaran. Tapos, after 3 years, 2 years, hindi mo na siya nabayaran. Anong gagawin sa'yo? Or nung kumpanyang kinuha naman ng motor, diba? If, hihilahin, kukunin sa'yo. Ganun din ba yung programa ni ate? What if kung itong mga binamahalgaan niya ng lupa, hindi na nakapagbayad ng lupa sa kanya? Kasi sabi nga niya rito, di ba? Pwede nilang bayaran up to 20 years. What if nga, kung 5 years pa lang nila nababayaran, tapos ilang years na sila hindi nakakapagbayad? Ano na mangyayari? Babawiin ng gobyerno kasi hindi na niya nabayaran. Diba? So, yun yung question doon. So, yung pinagmamalaki ng ating comparison, lahat may butas May butas talaga. Kaya, hindi natin alam kung sino ba ang gumawa nitong comparison nito ni ate. Sana naman ginandahan at inayusan at talagang diniinan na talagang sabihin mo na, oo nga no, what if nga, diba mapapadalawang isip, pero hindi diba? Kung ikaw, ano ka talaga, close-minded ka na at naniniwala ka lang sa babasahin mo, mapapaniwala ni ate. Pero kapag ikaw talaga, kasi comparison nung ginawa niya rito comparison. So, mag-a-analyze ka talaga. Tama ba yung comparison na i-defend mo dito sa isa? Diba? Kaya yun, may butas talaga.